And we are so back for our difficult chikahan na talaga namang difficult na Correct. difficult. Hindi ko alam kung paano gagawin namin ni Glenn dito. Ito po si Alvin Ignacio, na Diva na Chulab. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The Hitty Show, ang taring at talakihan showbiz edition. At syempre pa, ang pag-uusapan namin sa aming difficult round ay ang pagkanta ni dating Pinoy Pop Superstar Champion at Miss Saigon actor Gerald Santos tungkol sa dating pangmumulestyang nangyari sa kanya. Mm-mm. At ito po, bago namin ito talakayin, babasahin muna namin ang kanyang mensahe, ang kanyang posting sa kanyang Facebook Facebook, page. oo. Kaibigan Glenn, pakibasa. Yan. Ang dami nagme-message, nagtatag sa akin about this issue. Ito po yung regarding do sa Sandro Mulak issue. Nagbalik ang sakit sa akin at hindi ko maiwasang maluha to imagine ang sinapit niya. My heart goes to Sandro and the whole Mulak family. I was once in this situation but back then wala kang boses, walang social media. Unlike ngayon na nagkaroon na ng hashtag #MeToo movement. But I will hold my head up high for standing up amidst tremendous pressure to just let go of what happened. I hope he gets the justice I once denied of. Yan. Okay. So pagkatapos po ng paglalahad na iyan ni Gerald Santos sa kanyang official Facebook page, nagkakaroon na rin po siya ng mga panayam tungkol sa anong mga nangyari nung unang panahon. Hindi na po namin papangalanan kung sino ang tinuturo ni Gerald Correct. Santos na nangmolestya sa kanya. At alam mo, hindi na rin namin papangalanan kung sino-sino yung mga taong nagsabi sa kanya na mag-move on ka na lang. Kalimutan mo na yan. Pero isang katotohanan na hindi pwede itanggi, nangyari ang molestation nung siya ay talento ng GMA Network. At dahil nga sa pangyayaring molestation na yon, na-rescind ang kanyang contract. Natanggal siya sa network. Di ba? Hindi ba siya nagpa-release? Hindi ko alam kung nagpa-release o tinanggal Kasi siya. parang sa isang interview, nagpa-release Okay, yata kung siya. okay, I stand corrected. Kung siya po ay nagpa-release siya ng contract, pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakatungtong si Gerald Santos sa nasabing network. Dahil sabi niya nga, parang nakaban daw siya. Parang Yun ang yun ang, Official niya, stand. oo. Parang feeling ko hindi lang siya parang nakaban. Nakaban talaga siya. Dahil supposedly, yung mga taong nagdesisyon tungkol sa pinagdaanan niya ay nandun pa rin. Kaya, sa akin to, Gerald, hinahangaan ko ang pag-sharing mong ito. Karapatan naman niya yung i-share dahil social media page mo naman yan. At karapatan mo rin naman magkwento sa iba't ibang tao. Pero ang gusto naming malaman talaga, ginagawa mo to dahil gusto mo bang magkaroon na talaga ng Me Too movement dito sa atin? Kung saan, di ba, parang sa Amerika yan, yung napag-usapan namin nung huli naming show, na nagkaroon ng Me Too movement because merong American producer na maraming sinexually harass ng mga aktres. Kaya nagkaroon ng Me Too movement. Yung parang, sinasabi na ako rin. Mm-mm. Me Too, pinagdaanan ko yan. So, yun ba ang gusto mong gawin, Gerald? Pangalawa, kahit naman hindi na siya nakakatungtong sa dati niyang home network, maayos naman ang karera mo. Nagkaroon pa nga siya ng career abroad, di ba? Nakakaroon ka ng career abroad. May ibang network naman na nabibigay sa'yo ng recording possibilities. Yes, oo. May network rin naman na nakakapag-guest ka. So, sa akin, parang huwag ka nang mag-burn pa ng bridges. Diba? Lalo na nga, hindi lahat ng tao sumasang-ayon sa parang, ang dating kasi sa iba, parang atat-atat kang makabalik doon sa dati mong network. Kaya ka nag-iingay. Ako naman. Hindi oo. dahil sa Mm-mm. nauunawaan mo ang pinagdaanan nung young actor na sumasailalim ngayon sa isang
hindi kainaman na sitwasyon. Ano sa'yo, Glenn? Ako naman, feeling ko lang, ah, galing na rin do'n sa ano, sa pinost niya na ano, na gusto niya lang i-voice out yung hindi niya nailabas noon. Dahil sabi Okay. niya nga walang social media noon, parang walang platform. Kumbaga, parang hindi yata siya na-interview or whatever noon, kundi man sa labas na hindi naman totally na ibalita talaga or Mhm. ng ganun kasing laki katulad nitong kay Sandro Mm. na ang daming tumalakay, ang daming ano content creator, 'di ba, na nag gumawa ng stories. Siguro ay gusto niya lang ano i, i, ipahayag kung ano yung hindi niya nakuha noon na katulad ng nakukuha ni Sandro Mm. ngayon. Parang gusto mong sabihin, gusto lang isalaysay ni Gerald ito kasi nga pinagdaanan niya. Oo, At kumbaga nasaktan talaga siya nung pinagdaanan niya. nakaka-relate siya. Saka siyempre ang sakit dahil, for a time nawalan talaga siya ng career. Mm. Dahil yun yung home network niya, kumbaga dun talaga siya dapat lumabas. Pero hindi naman ano, kumbaga medyo na ano siya ng projects. Although nakabalik naman siya. Oo. Nakagawa siya ng kanyang, pangalan, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa abroad through Well, Saigon, 'di on ba? that matter, siguro kaya siya nakabalik muli is kasi sadyang may swerte at At sadyang may saka talento totoo naman si talaga, Gerald. talentado naman talaga yung Oo. batang ito. Kasi kung di naman siya talentado, kung nag-audition siya doon tapos di Oo, naman siya nagustuhan, wale, hindi naman siya kukuhanin sa Saigon di ba? kung hindi talaga siya talented, 'di ba? Deserve na maging Oo. two-way. Parang kung kinuha siyang putyo-putyo lang, parang sinabi mo naman na ano, Lea Salonga and iba pang mga Miss Saigon, ang mga dating Miss Saigon na cast ay hindi Pinoy cast ay hindi gano'n kagaling, 'di ba? Mm. Talagang laging magaling na Pinoy yung kinukuha para makapasok pa sa Mm. Miss Saigon. So sa amin, Gerald, because I know you personally and I know where you're coming from, hinay-hinay lang. Wag lang yun nga, sabi ko kanina, wag ka nang mag-burn pa ng more bridges. Dahil nga, kung gusto mong suportahan si Sandro, na ibulalas mo na naman ang iyong damdamin, Oo. nakapag-interview ka na, tama na yon. Oo nga. Stop na. 'Di ba? Wag mo nang, wag nang parang, kasi hindi mo matatanggi na yung iba, ang dating, ay sumasawsaw ka, Oo. umeepal ka. 'Di ba? So, ayoko lang na nag ito nagpapakatotoo ka, sinasabi mo yung hirap at yung sakit na pinagdaanan mo. Tapos yung mga ibang tao, lalo ka pang mamaliitin at lalo ka pang tatapunan ng makasakit na salita Oo. dahil sa pagpakakatotoo mong ito. 'Di ba? So, hinay-hinay na lang. Yung isang statement, tama na yun siguro, 'di ba? Oo. 'Di ba? Actually, yung Facebook page sa akin, personally, kung kinonsulta mo kami ni Kuya Glenn mo, yung Facebook statement na yun, okay na yun eh. Mm. Wala nang interview. Wala na ano, interview. Wala nang interview. Kaya lang nangyari na yung interview eh. 'Di ba? Pati ang manager mo, si Kuya Romel, na-interview na rin. Yeah. So, ngayon na kapag pa-interview na kayo, quiet na lang. 'Di ba? And just be there to support Ginoong Bulak sa kanyang pinagdadaanan. And then, let's just hope that kagaya nga ng pangarap mo, ng dasal mo, is that Mulak gets the justice he deserves. Oo. Diba? Tandaan mo naman, alam naman natin lahat na there's always three sides of the truth. Yung truth ni Mulak, yung truth ng mga akusado, at yung totoong truth. Tama. Na ang mag-decide ang husgado. Kasi Diba? ang dami nang lumalabas na kung ano-ano pang issue 'di ba? Diba? So, at lahat naman ng mga tao, hindi talaga mabitaw-bitawan ang issue na to kasi drama ko sa totoong buhay. Yes. Diba? Dahil, At siyempre ano, it's a Mulak family. oo, at the Mulaks are like showbiz royalty. Oo, showbiz clan na ito. Showbiz land yan na talagang malinis ang pangalan. Diba? At lalo na nga yun, diba? Ang daming elemento kung bakit na masyadong exciting
tong kasong to. So Gerald, we look forward kung ano man ang magiging mga plano mo sa mga sumusunod sa araw. Balitaan mo kami, bagong kanta, bagong show, bagong pelikula, at kung ano-ano pa. Dahil dyan, inaanyayahan po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa Diaryo Tirada. At syempre pa, sundan nyo rin kami sa aming Diaryo Tirada Facebook page. Pinapalabas po ang aming online show tuwing alas 4 ng hapon, Sabado at Linggo. Kaya ano pa mga dapat yung gawin? Manood, tumutok, at mag-subscribe na para hindi po kayo may iskupan. Ito po si Alwin Ignacio, The Live That You Love. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang Taray at Talakayan Showbiz Edition. Magandang Sabado po sa lahat! Happy Saturday! Thank you po sa panonood!